Breaking news! OMG, hindi ito inaasahang mangyari. Lumabas ang totoo. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos makipagsanib puwersa sa hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Yes mga kababayan, legit as in tatlong malalakas, makapangyarihan, mayaman at tinitingalang bansa sa buong daigdig. Grabe to at take note mga kababayan. Dahil mga usaping sumasaklaw sa labor mobility, edukasyon, pagpapaigting ng kooperasyon at kalakalan ang kanilang mga pangunahing tinalakay. Sa katunayan, mahigit 221 million US dollar o mahigit 12 bilyong piso ang kanilang ininvest dito sa Pilipinas. Ay grabe to mga kababayan. Ang laking pera pala ang pinag-uusapan dito. Ngayon lang to nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Just in, inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng higit pa sa mga bagong dayuhang ambasador na itinalaga sa Pilipinas. Sa magkakahiwalay na pagpulong, natanggap ni Pangulong Marcos ang mga credential ng mga bagong itinalagang ambasador mula sa Ireland, Finland at European Union sa Malacanang noong Miyerkules. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay may iba't ibang diplomatikong aktibidad upang tuklasin ang higit pang mga pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa. Ipinahayag ni Finland Ambassador Shaija Norminim ang interes ng gobyerno ng Finland sa pagpapalalim ng relasyon sa Pilipinas sa labor mobility na sumasaklaw sa parehong mga pagkakataon sa pagsasanay at edukasyon. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang gobyerno ng Finland sa pagtanggap sa mga Pilipino at pagpapalawak ng kanilang mga pagkakataon sa Finland. Noong April 2024, may humigit kumulang 8,456 na Filipino ang naninirahan sa Finland. Nakipagpulong din ang Pangulong Marcos kay European Union Ambassador Designate His Excellency Mario Massimo Santoro. Binanggit ng Pangulo ang pagsisikap ng EU at ang Pilipinas sa higit pang pagpapalakas ng kanilang mga kooperasyon. Ang European Union ay kasalukuyang nasa ika-4 na ranggo sa mga kasosyo sa pag-unlad ng Pilipinas para sa Official Development Assistance na may 8 patuloy na gawad na nagkakahalaga lang naman ng 221 million US dollar o 12 bilyong piso. Nagpasalamat si Santoro kay Pangulong Marcos sa pagtanggap sa kanya sa palasyo. Pinuri din niya ang mahusay na gawain ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa EU. Sa isa pang pagpupulong, tinanggap ni PBBM si His Excellency Emma Hickey na itinalagang Irish Ambassador. Binanggit ni Pangulong Marcos na habang ang Pilipinas at Ireland ay nagbabahagi ng di-tradisyonal na ugnayan, sinabi niya na ang papel ay patuloy na nakikipag-ugnayan na magiging mas makabuluhan. Ipinagdiwang ng Pilipinas at Ireland ang ika-40th anniversary ng relasyong diplomatiko noong July 2024. Kumpiyansa naman si PBBM na mas marami pang mga diplomatic activities at mga foreign partnership ang maaaring mapalawak sa mga kaalyadong bansa. Dito din sinabi ng Pangulo na ang pagsulong niya ng kapayapaan sa anumang sulok ng mundo. Samantala, sa iba pang balita, binigyang diin ni Pangulong Marcos nitong Huwebes ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga pinunong politikal upang makamit ang isang mas maunlad at progresibong Pilipinas. Ito ay pagkatapos ang formal na ipakilala ni Pangulong BBM ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas Convention 2024 sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na hindi pangkaraniwan ang pagtitipon dahil ito ay ang pagkakataon para ipakita sa buong bayan ang kahalagahan ng pagsama-sama at ang pagkakaisa para sa kaunlaran, para sa pagbabago at para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Ani pa ng presidente na ang isang mahusay na lingkod bayan ay naninindigan para sa interes, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipino. Sa nasabing kaganapan, nakipag-alyansa si PBBM sa mga piling lingkod bayan upang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Sila ay kasalukuyang Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano
dating Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Lito Lapid at Senator Amy Marcos. Nakipag-alyansa din siya sa dating senador at boxing legend Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Francis Tolentino, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Deputy Speaker Las Piñas Representative Camille Villar. Sinaksihan din ni PBBM ang paglagda ng manifesto ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng mga pinuno ng Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalistic People's Coalition, National Unity Party at Nationalista Party. Ang manifesto ay kumakatawan sa muling pagpapatibay ng mga partido sa kanilang mga pangako sa pananaw ng Pangulo na bumuo ng isang mas maunlad, mapayapa at inklusibong Pilipinas. Ang nakaangkla sa mga prinsipyo ng mabuting pamamahala, katarungang panlipunan at pag-unlad ng buong ekonomiya. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan, na pagsasamahin ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Mga kababayan, Secretary Ben-Hur Abalos, Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, and Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, and si Senator Amy Marcos, Senator Manny Pacquiao, and Senator Bong Revilla, Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, Deputy Speaker Camille Villar. Ika nga, may kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung tayo ay sama-sama nagbubuklod, mas mapapadaling matupad ang ating mga adhikain para sa isang mas magandang bukas. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan.